Welcome sa civilservicereview.com. Ang gagawin natin ngayon ay mag-aaral tayo kung paano ba mag-subtract ng similar fractions. No? Ano nga ba yung similar fractions? Pag sinabi nating similar fractions, no, pareho yung kanilang denominator, no? Or fractions with the same denominator. No? So halimbawa, 4/7 minus 2/7. Here, ang 4/7 tsaka 2/7 ay sila ay similar dahil pareho ang kanilang denominator. So, pag ganito, paano natin yung minus? Just like addition, madali lang, no? So, we just copy the denominator, tapos, subtract lang natin yung numerator. So, 4 minus 2 is 2, no? So, number 2, sa pang example, we have, for example, 13/20 minus 6/20. Again, we copy lang natin yung denominator natin, tapos ima-minus lang natin yung numerator, no? 13 minus 6 is 7. By the way, yung numerator, yung numbers na sa taas, no? Saka yung denominator, yung number na nasa baba. Okay? So, next, paano pag mixed fraction, no? 12 and 8/13, for example, minus 5/13. No? Well, ang pinaka-general rule, pag nag-minus tayo ng fraction is, unahin muna natin i-minus yung fractional part bago tayo mag-whole number. No? So, 8/13 minus 5/13, sila ay similar. No? So, just copy the denominator. Tapos, subtract the numerator. So, 8 minus 5 is 3. Tapos, 12 minus, ano yung ma-minus natin? 0 kasi wala naman siyang whole number dito, no? So, 12 minus 0 is 12. Okay. Number 4, we have 4 and 1/3 minus 2 and 2/3. Again, the general rule is gawin muna natin yung, ima-minus muna natin yung fraction bago yung whole number. So, 1/3 minus 2/3. Pwede ba yun? Cannot be, no? Kasi, mas malaki yung mina-minus natin na fraction. So, pag ganito, ang isang method is to convert muna itong mga fractions into improper, no? Ano ibig sabihin ng improper? Yung fraction na mas malaki yung numerator, no? So, paano gagawin improper yan? Una, kopyahin lang natin yung mga denominators nila. So, dito, ang denominator natin ay 3. No? Para hindi tayo malito. Tapos, yung numerator niyan, makukuha mo by multiplying these two, 3 times 2, and then plus 1. No? 3 times 2 plus 1, 3 times 4 plus 1. This is 12 plus 1, this is 13/3. And then yung pangalawa, copy mo pa rin yung kanyang denominator. Tapos times 3 times 2 plus 2. So magiging 3 times 2, 6 plus 2 is 8. Okay? So pwede na ba sila i-minus? These are similar fractions. So we just copy the denominator and then subtract the numerator. Okay? So, improper pa rin siya. So, karaniwan, pag improper, ginagawa natin siyang mixed form. No? Paano natin yung ginagawa? We divide. 5 divided by 3 equals 1. And 1 times 3 is 3. And then you subtract 5 minus 3 is 2. So, ito yung naging whole number natin. Ito yung numerator. At itong 3, yun yung denominator natin. Hindi kayo malilito kasi yung denominator natin, dapat pareho din siya dito, di ba? Yung denominator ng mixed fraction natin. So, this is equal to, whole number is 1, tapos yung ating numerator is 2, at denominator natin is 3. So, pareho dapat yung denominator, baka magkabali-baliktad, no? So, of course, baka nagtataka kayo bakit kailangan natin i-convert ito dito sa mix, no? Actually, pwede na to. Depende sa teacher ninyo, no?
Pero karaniwan sa elementary at sa high school, ang mas preferred ng mga teachers ay yung mixed fraction. But this is already correct. So siguro ang pinaka-safe dyan is tanong nyo muna sa teacher nyo kung ano ba yung preferred niya na sagot, kung mixed fraction ba yung improper fraction. Okay? So sa susunod na video, mag-aaral pa tayo ng iba pang strategies. No? Kasi ito, puro lang ito similar. No? Later, pag-aaralan natin kung paano pa yung mga ibang method sa pag-subtract ng fraction. Maraming salamat. Punta kayo sa website natin sa civilservicereview.com. No? Dami na nating reviewer dyan. And of course, pwede nyo i-like yung page natin. At syempre, mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin. Maraming salamat. See you in the next tutorial.